Pagsisiyasat ng aming team na lamang hindi lang flood control projects ang mga questionabling proyekto ng mga diskaya. Katulad ng 6 na palapag na New Rogasiano M. Mercado Memorial Hospital sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan. Ang aprobadong budget nito, humigit kumulang 380 million pesos para sa 4 na phase ng proyekto. Ang Phase 2, inasahang matatapos nitong September 4. Ang phase 2 po, naka-design na po yan na magkaroon siya ng steel framing up to the 3rd level ng buong building. Ayon sa website ng DPWH, 100% completed na ang kontrata. Gayong ang inasahang frame ng ospital, hindi pa rin daw tapos. Mga bakal pa lang para sa pundasyon ang nakatayo. Tinanong ng aming team ang in-charge sa proyekto. Ang Phase 1 ng proyekto na nagkakahalaga ng 60 million pesos, hawak daw ng local government unit ng Santa Maria. Yung design phase po na nasa 28 million more or less. And then yun po, yung remaining po, yun naman po ay inalat doon po para naman po doon sa first phase po ng construction. Tapos na po namin yun sa amin. As early as kundi March or April 2025. Ang Phase 2 naman, hawak daw ng DPWH Bulacan 2nd District Engineering Office. At ang nakalaang pondo para rito, mahigit 71 million pesos. Ang kontratista, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, na pagmamay-ari rin ng mga diskaya. Ayon kay 2nd District Engineer George Santos ng DPWH Bulacan, habang ini-implement at ginagawa nila ang Phase 2 ng proyekto, nalaman daw nila na kailangang lagyan ang pundasyon nito ng tinatawag na geosynthetics. Ito po isang parang layer of fabric na makapal para maiwasang makapasok ang moisture mula sa lupa na papunta sa mga pundasyon ng building. So yung unit cost po nito, nung materials pa lang, nasa 4,200 plus po. Per square meter po to. Yung quantity po na nakalagay na dito is 2,028 plus na square meter. So sa materials po natin, nag-amount po to ng total na 8,705,000 plus. Kung ipa-plus natin yung labor and equipment plus yung materials, nagkakahalaga na po siya ng 11,024,000. Pero dahil wala sa original budget ang kakailanganing 11 million pesos para rito, kinailangan nilang bawasan ang budget. Meron po kami kinuha ng pondo na part ng project sana sa Phase 2. Dahil kulang na ang budget dahil sa dagdag gastos na geosynthetics, nag-iba na ang plano para sa ospital. Imbes na 3 stories ito, ang kinaya na lang ng natirang budget, yun na lamang pundasyon. Kaya po siya naging completed sa Phase 2 despite na hindi natapos yung pangatlong palapag ng steel framing kasi nga po, yan po ay napunta doon sa ibang items na kailangang gawin. So ang tawag po dyan ay variation order. Kaya po natapos yung Phase 2 natin ay nanggawa na po yung mga changes sa variation order. Sa market, perolyo talaga siya. If they are saying na per square meter nila nakuha and yun yung ginamit nilang cost, magiging mahal nga. Again, benefit of the doubt. No? Ideally, in a construction industry, meron dapat nagpi-peer review of that amount. Kung tama yung nilalagay na costing ng contractor, ng supplier, laging may check and balance din. Ang tanong ngayon, matatapos pa kaya ang ospital na kailangan pa man din ng mga taga Santa Maria? Ang bidding para sa Phase 3 and 4, sinuspinde nito lang Marso. Matetenga po ang ating proyekto. Siyempre nakakapanghinayang. Malaking tulong dahil in case po na magkaroon ng karamdaman, malapit na lang. Sa kasalukuyan, kailangan nilang magsiksikan sa nag-iisang pampublikong ospital dito. Year 2023. Kumpain ako dahil po, kasi noon maraming pasyente. Diyan muna kami sa Kubol. Minsan may tumutulo, pag umuulan malakas, baha. Overcrowded sila, no, sa dami ng pasyente na gustong magpagamot sa kanila. Marami pong mga karatig bayan sa atin
ang dyan din nagpapatingin. Nilawakan pa namin ang pananaliksik hanggang Catanduanes, kung saan meron ding naiwang nakatiwangwang na proyekto di umano ang mga kumpanya ng mga diskaya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 school buildings. Different parts of the plan. Bago pa raw nadistino sa Viga Rural Development High School ang teacher na si Cherilyn taong 2019, nasimulan na raw ang pagpapatayo sa karagdagang school building ng kanilang senior high school department sa halagang halos 36 million pesos. Yung laboratory po sana, makakatulong yon para magkaroon ng hands-on experience yung mga bata. Ang kontratista, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga diskaya. Pero sa hindi raw malinaw na dahilan, ang konstruksyon natigil taong 2022. Po, sa ngayon, kung titingnan nyo, yung building po, ang makikita nyo lang doon ay 2 classrooms na hindi tapos, saka po mga poste. Napipilitan na lang daw ngayon ang eskwelahan na pagkasyahin sa 15 classrooms ang halos 500 mga estudyante nila sa senior high school. Siyempre po, naaapektuhan yung learning experience ng mga bata kasi limitado po yung kaya lang na ibigay ng eskwelahan para sa kanila. May mga classes po na 50 plus yung students. Nagiging congested po kami. Mainit po siya, parang hindi siya conducive area para po matuto po kami ng maayos. 20 minutong mula sa Viga, ang Bagamanok Rural Development High School, kung saan nakapanlulumo ang sitwasyon ng mga estudyante at mga guro dahil kulang na kulang ang classrooms. Ang ilang klase ginagawa sa building na naiwang hindi tapos. Unang-una, masikip, pangalawa, mainit, at hindi talaga mabibigyan sila ng tamang space para sila ay makapag-aral ng mabuti. Sa part po ng teacher, mahirap po yung situation kasi since hindi po siya tapos, kailangan tanggalin po namin lahat ng school records, lahat ng mga instructional materials dito kasi kapag umuulan or hindi man, pwede po siyang nakawin. 2018 pa raw sinimulan ang construction sa 4-story building pero naiwan din ito ngayong nakatiwangwang, gayong ang nagastos 36 million pesos. Sabi sa amin nung aming principal, ang taas niyan pwede natin gamiting venue bilang ballroom or activity room. So excited po talaga ang lahat. Yun nga lang, gumuhong parang bula, hindi naman kasi natuloy. Kakagalit. Kasi basic necessity na dapat binibigyan ng gobyerno ang classroom sana na hindi na pangyari. Particular na yung mga bata ang siyang nagdurusa. Wala naman akong choice para mag-aral kahit ganito yung paaralan namin para lang makapagtapos. Sa bayan ng Higmoto, dito pa rin sa Catanduanes, agaw pansin din ang nakatiwangwang na 4-story building ng Higmoto Rural Development High School. Halos 36 million pesos din ang halaga ng proyektong ito na sinimulan noong 2018. Ang kontratista, parehong kumpanya ng mga diskaya. Malaking epekto rin po kasi kung natapos po yan na building na yan, malaking tulong sa kakulangan ng classroom. Yung mga bakal, pinakalawang na at yung hollow blocks ay malambot na. Yung hagdan, may mga halaman na tumubo na. Yung mga gamit ng school dito na nakalagay, marami na talagang lumot siya. Sana po mapagpatuloy na ang pag-construct, mabigyan sana po ng budget para matapos na po siya. Mapakinabangan po ng mga estudyante po namin.